Kristo lamang. Kaya nga ang banggit din ng Panginoong Jesucristo, bakit ninyo ako pinagsisikapang patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Hindi siya basta-basta tao. Kung hindi, sa kanya ipinagkatiwala ng Diyos yung mga sasabihin niya sa tao. Okay, salamat, no? Salamat, Carlos, no? Sige. Ako naman, Salamat po. Mm-mm. Okay, ito ang topic natin, mga kaibigan, no? Sa 1.8, no? Actually, inulit pa siya sa 1.9, no? Sabi dito, but even if we or an angel from heaven, kahit sinong anghel na galing pang langit, ano, should preach a gospel to you other than what we proclaim to you, let him be accursed. We have said this before, and now I repeat it. If anyone preaches to you a gospel other than the one you receive, let him be accursed. Siya may masumpa, ang sabi doon, ano. Ang gospel ni Brother Carlos ay ang Panginoong Diyos na Ama, siya lang ang kinikilala ng Diyos. Pero dito sa pagtanggap nitong gospel, ang sinabi mismo ni Pablo, kung kanino niya tinanggap itong gospel na to sa 12, no, versikulo 12, sabi niya dito, hindi man kahit kaninong tao, kundi sa Panginoong Kristo. Then therefore, Christ is a divine person. Tinanong natin siya, hindi ba sa kaninong tao? Yes, ang sabi niya gano'n. Then therefore, pinapahayag natin na Panginoong Kristo ay tunay na Diyos. Bakit siya naging tunay na Diyos? You know, so sabi niya dito sa Juan 8, no? Dito sila pumupunta sa John 8:40. Ang sabi dito, no? Kung ano yung narinig niya sa Diyos, yun ang pinahayag niya. Sabi niya gano'n, but now you seek to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did. Hindi ito nagawa ng gampanan ni Abraham. Bakit kamo na niya naririnig ito at pinapahayag yung narinig niya sa Diyos? Kailan niya narinig to? Atras lang tayo sa verse 38. Sabi dito, I speak of what I have seen. Nakita niya, no? In my Father's presence, whereas you do what you have heard from your father. Of course, yung father doon is yung si Satanas, you know. So pinapakita dito that Jesus Christ himself is a divine Son of God. Bakit? Nandun siya sa Father's presence. What I have seen and heard from my Father's presence. Galing siya sa harapan ng trono ng kanyang Ama. You know, so kaya ang sabi dito, mga kapatid, kung ang gospel niya si Jesus Christ hindi tao, ay hindi Diyos, kundi siya ay sinugong tao lang, iba po ang gospel na hawak-hawak ni Taga-Carlos at ng buong Iglesia ni Cristo 1914. Iba po. Kasi po ang sabi po dito sa 1:18, no one has ever seen God. It is the only Son, God. Yung Son, God. It is the only Son, God. Bigatin, ang tawag dito is monogenes theos. No, it is the only Son, God, who is at the Father's side, who has made Him known. Nakita mo kung saan ang galing yung narinig niya, Brother Taga-Carlos? Nanggaling sa harapan ng kanyang Ama. Dahil nandoon siya sa katabi mismo ng kanyang Ama. Kaya sabi dito sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya sabi dito, kung pupuntahan natin yung John 17, kung ang dala-dala mong gospel is wrong gospel, kasi si Jesus Christ, hindi mo siya tinanggap as the real Son of God. Ang sabi niya dito, Father, the hour has come, glorify your Son, sabi niya sa verse 1, so that your Son may glorify you, since you have given Him authority over all people, so that He may give eternal life to all those who have given Him. And eternal life is this, to know you, the only true God,
and the one you have sent, Jesus Christ, I have glorified you on earth by completing the work that you entrusted to me. So now, Father, glorify me in your presence with the glory I had, past tense, with you before the world began. So ibig sabihin, bro, kaya siya divine person at divine son of God siya. Ito yung gospel talaga, bro. Ito yung totoong gospel, bro. Dahil magkasama sila bago pa, before the world began, sabi niya, glorify me in your presence with the glory that I had with you, na natamo ko bago pa lalangin ang mundo. Yan ang tunay na gospel, bro. Salamat. Question. Okay na? Okay na? Question. Doon sa ginamit mo na Juan 8:40, kasi kasandali may pre-praise ko. Doon sa Galatia 1:8, ang sabi doon, itakwil yung magtuturo ng ibang ebanghelyo. Ngayon, sa pagtuturo ng Panginoong Hesukristo na siya ay tao, na narinig niya na siya ay tao na nagsasaysay ng katotohanan, ibanghelyo ba yon o ibang ebanghelyo? Yung sabi niyang tao na nagsasaysay ng Ka-objection, moderator. Categorical po muna. Okay. Other objection? Nag-gets ko na, oo. Ito ay ebanghelyo kasi sabi sa John 1:14, and the word became flesh and dwelt among us. Ang hindi ebanghelyo dito, ang pagtuturo nyo na si Kristo ay tao lamang at hindi siya divine son of God. Ito ay obviously dito sa John 17 verse 5, ang sabi niya, Father, glorify your Son, the glory I had with you before the world was created. Kaya dapat itakwil ang dala-dala ninyong false gospel, bro. Ito yung tinutukoy niya, bro. Okay. Sabi mo, sumang-ayon ka, na yung pagiging tao ng Panginoong Hesukristo na sinasabi niya na katotohanan siyang nagsasalita, na taong nagsasalita, ay ibanghelyo. Yung sinasabi mo na si Kristo ay Diyos, itinuro ba yon ng Panginoong Hesukristo na ebanghelyo sa 1:8:40? Yes, oo. Dito mismo sa Juan 8:40, tinuro niya na siya ay Diyos, the divine Son of God, sapagkat sabi niya kung ano yung narinig niya sa Diyos, ay yun ang isinasaysay niya na hindi nagawa ni Abraham. Ano yung narinig niya? Saan niya narinig? Sabi niya, in the presence of the Father. Sabi sa John 1:18, no one had ever seen God at any time except the one and only begotten God who is at the Father's side. Yun ang tunay na gospel. Mali yung gospel ng INC na tinatakwil nyo ang divine Son of God na nanggaling siya sa langit, bro. Dinideny nyo yan, bro. Time. Okay. Next question. Next question. Sa Juan 17:3, ang sabi ni Kristo, ito anya ang buhay na walang hanggan. So, ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang makilala na iisang Diyos na tunay. Doon ba sa ebanghelyo na itinuturo ng Panginoong Hesukristo na iisa lang ang dapat na kilalaning Diyos? Tama ba yun o mali? Tama ang kilalanin ng isang tunay na Diyos, bro. Kaya dapat kilalanin rin natin ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Bakit kamo? Ito rin ang tinuturo ng Panginoon Kristo mismo sa kanyang mga apostol. Ang sabi niya dito sa Juan 3, sabi dito Juan 3:34 hanggang 36, sabi dito, for the one whom God had sent speaks the word of God, for God gives him Next the Spirit without question. measure. The Father loves the Son. Whoever believes the Son has eternal life, bro. Okay, last two question. Sabi mo,
ang sabi mo, sinabi mo, binanggit mo yung sumang-ayon ka na ebanghelyo yon, tamang ebanghelyo yon, yung tamang yung makilala na iisang Diyos na tunay. O ngayon, kung bakit ngayon binanggit ba doon sa ebanghelyo na iisang Diyos na tunay ang Ama at Espiritu Santo na ikapagtatamo na buhay na walang hanggan? Ano muna tayo, clarification. Saan mo anong talata ang tinatanong mo, bro? Ayan, sa Juan 17:3. Sa Juan 17:3 ba? Okay. Sa Juan 17:3 ba na sinang-ayunan mo na ang ebanghelyo doon ay makilala ang iisang Diyos na tunay at yun din ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, kasama ba doon ang Espiritu Santo? Oo, doon sa verbatim hindi siya kasama, pero sa implication kasama siya. Implied siya dito, bro. Pero ang verbatim dito is yung Father at Son. Ang sabi dito, and this is life eternal, to know you, the only true God, and the one you have sent, Jesus Christ. So dalawa. Okay, last question. Hindi pa ako tapos, bro. Two persons ang pinapakilala dito. Pero implied siya na ang Holy Spirit kasama dyan kasi inseparable sila because there is only one God, only with three distinct persons, the Father, Son, and Holy Spirit. Next question. Time. Sa makatwid, sinang-ayunan mo na hindi kasama doon yung Espiritu Objection Santo. ako. Objection ako. Later. Ano yung objection? Wala ko sinang-ayunan na hindi kasama ang Holy Spirit doon. Ang sabi ko, Wala pa po kung binabanggit na Holy Spirit. Ang sabi ko, hindi siya kasama sa verbatim, pero kasama siya by implication. Counter objection po. Ano yung counter objection? Wala pa po kung binabanggit na Holy Spirit po sa Meron? pagsisimula ko ng pagtatanong. Meron. Uulitin ko po yung tanong kung paihintulot niyo po. Paki-clarify yung tanong. Okay po. Sumasang-ayon ka na ang sabi mo, ang buhay na walang hanggan ay yung makilala na iisang Diyos. At wala doon yung Espiritu Santo na nakasulat. Sa makatwid, iyon ba ay ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan kung daragdagan mo siya ng Espiritu Santo na hindi nakasulat? Oo o hindi? Kung makakabigay ng buhay, yes, oo. Kasi ang sabi dito, hindi lang naman ang Biblia, hindi lang isang bersikulo. Atras ka lang ng one chapter, sabi dito sa John 16, verse 17, nevertheless, I'm telling you the truth, it is better for you to go, better for you that I depart. Sabi niya, for I do not go away, if I do not go away, the advocate, the Holy Spirit, will not come to you. So, ibig sabihin, bro, contingent sa kanyang pag-akyat sa langit, ang pagbaba ng Banal Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa atin walang hanggan. Okay. Tapos na, 5 question na, no? Conclusion. Conclusion kagad? Conclusion na. May bat? Hindi na, conclusion na para matutulog na ako. Sige, conclusion. 3 minutes. 3 minutes. Sige. Sige, ako na umpisa na. Sige, salamat. Maliwanag doon sa hindi nabangga ni Kuya Noel Perfecto, yung ating itinitindig na yung ibang-ibanghelyo ng Panginoong Jesucristo na itinuturo niya ay ang nag-iisa lamang na tunay na Diyos, ang nag-iisang Diyos. Doon kasi wala naman tinuturo doon na Trinity or sabihin natin Diyos Anak, Diyos Espiritu, Diyos Ama. Wala po. Ang itinuturo po doon na tamang pagkakilala na ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay makilala ang iisang Diyos na tunay. Maliwanag yun na ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan kapag ka ganon ang pagkakilala mo. Kaya yun ay hindi ibang ebanghelyo.
Ibanghelyo talaga yon ng Panginoong Jesucristo at iyon ay narinig niya sa Diyos. At ang sabi pa doon sa 1:17:3, at ako na makilala at ako na iyong sinugo. So ang ibig sabihin, yung at doon, yung conjunction doon ay tungkol din sa tamang pagkakilala. Na ang tamang pagkakilala naman sa Panginoong Jesucristo na ikapagtatamo rin ng buhay na walang hanggan ay sinugo siya ng Diyos. Hindi siya sinugo bilang Diyos. Wala po doon sa Ebanghelyo na Trinity, kasama sa Trinity doon sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, at hindi rin kasama doon na itinuturong Diyos ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi, ang napakaliwanag doon, ang itinuturo doon ay isinugo ng Diyos ang Panginoong Jesucristo. Isinugo ng tunay at nag-iisang Diyos. Ngayon, ganon din ang pagtuturo, kaya hindi magkasalungat ang mga apostol dahil nagkakaisa sila. Bilang tagapamagitan ng mga tao, ang Panginoong Jesucristo, tagapamagitan natin sa Diyos, itinuro ng Apostol Pablo na ang sabi niya, may isang Diyos lamang. At isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan ang hindi nabangga ni Kuya Noel Perfecto. Na kasi ang matuwid ang pagkakabanggit ng talata, ang tagapamagitan, taong si Kristo Jesus. Kung tayo ay naghahangad na ipamagitan tayo ng Panginoong Jesucristo sa Diyos ay ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, tanggapin din natin na ang tagapamagitan natin ay tao. At ang sabi yung taong yun sa Juan 8:40, nagsasaysay ng katotohanan. Kaya doon sa sinabi niyang katotohanan, hindi na kailangan na sabihin pa ni Kristo na hindi sa Diyos sapagkat matibay ang salita ng Panginoong Jesucristo. Dahil iyon na yung pagkakataon noong pinagsisikapan siyang patayin na sabihin niyang, bakit niyo ako papatayin? Eh Diyos ako. Unang-una, dapat sinabi niya, hindi niyo ako mapapatay. Mabubuhay din ako, Diyos ako. Unang-una, hindi nga talaga siya mapapatay kung Diyos siya. Ngayon, ibang ebanghelyo na yon. Yun ang katibayan na ang kinagis na nating aral ay ibang ebanghelyo sa itinuro ng mga apostol, sa itinuro ng Panginoong Jesucristo, kagaya ng pagtuturo na sabi, hindi bagat sagana ang atin, nagtatanong siya sa mga alagad, sa mga alipin ng Diyos. Sabi niya, hindi ba't saganang atin mayroong isang Diyos lamang na lumikha ng lahat ng bagay at mayroong isang Panginoon. Ang pagtuturo ay isang Panginoon, ang Panginoong Jesucristo, na sa Kanya nilikha, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Iba yung lumikha, iba yung nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Magkaiba yung isang Diyos doon sa tagapamagitan na taong si Kristo Jesus. Magkaiba rin yung nag-iisang Diyos na tunay doon sa sinugo ng Diyos. Kaya yun ang tamang ebanghelyo na hindi dapat mabago sapagkat iyon ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kapag katama ang pagkakilala natin sa Diyos, dahil kahit nga ang mga Muslim, tama ang pagkakilala sa tunay na Diyos na isa lamang, at ang mga Hudyo na isa lamang din ang Diyos, hindi rin sila magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kasama sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay makilala si Kristo na sinugo ng Diyos. Salamat po. Web na to, web. Sige po. Okay na po yun. Naitindig ko na po. Si Bro Noel na. Ako na. Okay, salamat. Sige, bro. Ito ang conclusion natin. Ang pinipilit niya na hindi namin tinatanggap ang 17.3, pero actually wala kaming binabasura doon. Ang binabasura niya yung pagka-Diyos ng anak. Actually sila may dala ng false gospel na dapat isumpa. Kasi tinatanggihan nila ang pagiging divine ng anak ng Diyos. So yun ang sabi dito sa binasa natin at tinanong natin siya sa ating pagsusuri sa kanyang lata. Sabi dito sa 1:8 ng Galatia, but even if we or an angel from heaven should preach a gospel to you
other than the one we proclaim, let him be accursed. Tinanong natin siya, sabi dito sa verse 12, I did not receive it, yung gospel, I did not receive the gospel from any human being, nor was I taught it. Rather, I received it through a revelation of Jesus Christ. Nanggaling siya kay Jesus Christ, hindi tao ang sinasabi dito. Ibig sabihin, he's a divine person. Of course, he has a nature. Doon sa John 1:14, nag-assume siya ng another nature, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have the glory, the one and only Son of God, diba, Jesus Christ. But ang sinasabi dito, that gospel that Saint Paul was proclaiming, he received it not from any human being. Sasabihin naman ni taga-Carlos, galing lang yan sa tao. Kasi si Kristo sa kanila ay tao. False gospel talaga. Bakit natin sabi dito sa John 1:18, pakinggan natin mabuti. Kung ano yung sinasabi dito. Hindi niya tinatanggap ito ni Brother Taga-Carlos. Sabi niya dito, siya ang may dinirect. Tayo wala. Tinatanggap natin lahat kung ano nakasulat as is sa Biblia. Tinatanggap natin. Sabi dito sa John 1:18, no one has ever seen God. It is the only Son God. It is the only Son God who is at the Father's side, who has made Him known. Pinapakita dito at pinoproclaim ni Saint John na si Jesus Christ ay divine and God, Son of God, sabi rin dito sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, the glory as of the Father's only Son, full of grace and truth. Sino yung anak niya? Nandito, sabi dito sa verse 3 ng John 1, through Him, through Jesus Christ, all things came into existence, and without Him there is nothing that came to be. So ibig sabihin, kung wala ang Panginoon Kristo, ay walang nalalang kahit ano. Kaya yun yung binabanggit niya sa 1 Corinthians 8:6. Actually, hindi niya mapapaliwanag to. Kasi sabi dito, may isang Diyos at may isang Panginoon. So ang sabi dito sa 8:6, dalawang cross ito. Pakinggan niyo mabuti Kung hindi talaga divine person si Jesus Christ. For us there is one God the Father, from all things are and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom all things are and through whom we exist. Kung bakit tayo nabubuhay ngayon sa pamamagitan ng Ama at ng Anak. So hindi pasubalian to. Kaya kung ang Jesus Christ nila is pareho ng Jesus Christ ng Islam, sinasabi niya, tunay ang Islam katulad nila dahil yung kinikilalang Diyos ay yung Ama lang. Actually, hindi tinatawag si Allah, hindi nila tinatawag na Ama kasi si Allah walang anak. So pareho talaga yung Christology nila at theology nila na si Jesus Christ ay nilalang at isinugo lang. So pareho ang gospel ng INC 1914 at ng Islam, mga Muslim, pareho kasi hindi nila kinakilala Diyos ang Panginoon Kristo. Tingnan natin kung sino yung namatay na Panginoon Kristo dito sa John 19:37. Ito mismo yung namatay na Kristo, no? Sabi dito sa 19, and again in another passage scripture, they shall look on the one whom they pierced. Ang sabi dito sa Zechariah 12, dito kinuha yan sa Zechariah 12. Ang sabi dito na si Yahweh na may lalang ng langit at lupa, sabi dito, thus say the Lord Yahweh, who spread out the heavens and founded the earth and formed the human spirit within. Ang sabi niya sa verse 12, they will look on Him, they will look on me, the one they pierced. Sabi niya ni Yahweh mismo, yung may lalang ng langit at lupa, they will look on me, the one whom they pierced, and mourn for Him as one mourns for one only son. So therefore, Jesus Christ is God, and that is the true gospel of the Bible. Salamat mga kapatid.